Umarangkada na ang ikalawang araw ng search and retrieval operation sa Lawa ng Taal para sa mga nawawalang sabungero. Matinding hamon naman para sa mga diver ang matinding burak sa lawa. Live mula sa Laurel, Batangas, nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawid. Rainiel, may nakuha bang bagong ebidensya? Jester, may mga panibago na naman ngang ebidensya yung nakuha itong technical diving team ng Philippine Coast Guard. At kaya nga ng mga nakalipas na araw ay agad itong isinako at iturn over sa forensic unit. Pasado alas 8 ng umaga, tinungo ng Coast Guard team ang Taal Lake Central Fishport sa Laurel, Batangas para sa ikalawang araw ng paghahanap sa mga missing sabungero na itinapon umano sa lawa ng Taal. Nakatuon ang search and retrieval operation sa lugar na itinuro ng whistleblower na si Julie Dondon Patidongan o alias Totoy. Sa buong maghapon, may nakuha na bagong ebidensya ang mga diver. Mula sa tubig, agad itong isinilid sa sako para mapanatili ang integridad ng ebidensya. Hindi muna idinetalya ng mga otoridad kung ano eksakto ang nakuhang ebidensya habang hindi pa nasusuri. Sabi ng Philippine Coast Guard, isa sa mga hamon sa technical diving team ang malabong tubig ng lawa. Aabot sa 70 talampakan ng lalim ng sinisisid ng mga diver. So ito, pagbaba mo pa lang ng wala ka na talaga halos makita. So again, zero visibility. Nag-move lang tayo pa southeast, no? From 20 meters away dun sa previous natin yung kahapon. Samantala, sa Lunes, nakatakdang magsampa ng reklamo si Julie Patidongan alias Totoy sa National Police Commission o NAPOLCOM laban sa mga pulis na sangkot umano sa pagdukot sa mga nawawalang sabungero. Yun naman talaga ang inaantay nila na mag-file ako sa NAPOLCOM. Kung hindi ko papailan yan, malaya sila magpunta kung saan at ako na ang target nila. Sa isang panayam, sinabi ni alias Totoy na kaugnay ito nang natanggap niyang impormasyon na may umaaligid sa bahay niya sa Mindanao. Nauna nang sinabi ni PNP Chief Nicolas Torre na hawak na nila ang 15 mga pulis na umunay sangkot sa kaso. Kasabay nito, nag-apply na sa Witness Protection Program si alias Totoy ayon sa Department of Justice. Korte raw ang magdidesisyon kung qualified siyang maging state witness. Sa ngayon, nasa kustudiya ng Philippine National Police si alias Totoy. Jester, sabi ng Philippine Coast Guard ay kanina no nakita nila yung dalawang ebidensya ay may sinkers o mga pampabigat ito na bato. At nung mga nakalipas na araw, nung tinanong natin yung initial assessment nila doon sa mga nakuwang sako, sinabi nila na kapareho yung texture at ilang structure ng laman nga nito nga mga panibagong sako na nakuha. At isa pa doon sa mga nakakagimbal na sinabi sa atin nitong PCG ay nung nakita nila yung laman ng dalawang sako na nakuha kaninang hapon ay sunog daw yung mga bahagi nito. Jester. Nag-uulat mula sa Taal, maraming salamat Rainiel Pawid. Mga kapatid, Jess De Los Santos po ang inyong kasangga sa paghahatid ng balita para sa may alam at may pakialam. Para sa tuloy-tuloy na makabuluhang balitaan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.